Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin basahin ang piping and instrument diagram natin or PE and ID natin. Ito ay kalimitan na ginagamit sa, makikita mo ito yung drawing na ito, yung PNID pag ikaw ay nagtatrabaho sa power plant or oil and gas o di kaya sa mga refinery. Dito, ito yung makikita nyo ito yung tubo. Tubo yan. Yung guhit na ito, tubo yan. Tapos ito, pag makita kayo ng arrow na ganito, ibig sabihin dito ang flow direction magmula dito. Magmula dito, may PSB tayo rito or pressure safety valve. Ang trabaho ng pressure safety valve ay i-release niya pag nag-over pressure yung yung flow na dumadaloy dito. Tapos ito, makita nyo ito, yan ang tinatawag na gate valve. Yan ang symbol siya. Tapos nakalagay dito kung anong size ng tubo. 3/4 ang tubo natin. Tapos ito, makita, ito yung symbols ng PSB natin or pressure safety valve. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit malalaman natin na PSB ito dahil sa symbol siya. Kailangan natin ng legend kasi pag nandoon na kayo sa field, ibig sabihin, di nyo lahat malalaman kung anong mga instrumento or mga devices ang nakalagay dito. Ngayon dito naman tayo, mula dito sa tubo na ito yung tag number niya. 18 inches, -P-60-4917-E1E. Doon yun yung makikita guys, kasi pag sa tubo na may nakalagay doon, nilalagyan nila ng tagging. Yung white marker na nilalagay nila para mula dito, naka 18 inches pag yung kinunik nila rito, papunta naman rito, nag 12 inches na siya. Ni-reduce niya ang, naka 12 inches na siya, ni-reduce niya ang tubo mula dito sa 18 inches. Papunta dito, dumaan siya sa MOB or motor operating valve natin. Yung MOB natin. Tapos, pumunta sa dito sa motor pump natin. Kasi nakalagay dito, MP, ibig sabihin, motor pump po yan. Na may tagging na 600-MP-310E. Yan, sa nakikita nyo, ayan. Tapos, ito, yung makikita nyo, yan, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ito. Yan, mga ganyan na sign. Makita natin yan sa, sa legend natin. Doon mo yan makikita. Ngayon pupunta tayo dito sa MOB natin na may signal sa. Yan, ibig sabihin pag nakabilog lang ito, yung drawing na ito, makikita nyo yan sa field. Ito naman, makikita nyo naman ito sa DCS. Yan. Or distributed control system. Nasa control room ito nyo makikita. Pag naka square tapos naka ganito, kagaya din ito, yung FT natin, ayan, ibig sabihin flow transmitter po ito na direct mounted sa tubo. Tapos may FI sa, ibig sabihin ng FI, flow indicator natin yan, na may feedback sa doon sa field, sa DCS room natin. Yan ang ibig sabihin po niyan. Tapos ito, ganyan, 3/4, ibig sabihin 3/4 yung tubo na ito, yan. Tapos may PI tayo rito, ibig sabihin, pressure indicator po natin yan. Yan ang PI. Ibig sabihin, wala sang kable. Ayan, mga PI na yan, ibig sabihin, pressure indicator lang natin yan. Yan, mga PI. Kagaya ng PJ, pressure gauge, parang gano'n na rin yan dahil PI ito sa nakalagay sa tubo natin. Halimbawa, ito, makikita nyo yan pag may mga motor yan dito. Kasi kung tumaas ang pressure, makikita niya dito, nare-reading dito sa PI natin sa pressure indicator natin. Kagaya din ito, yung FT natin, na direct mounting sa, yung FT, may signal sa, papunta sa DCS room natin, yung FI natin, na flow indicator. Mula sa flow transmitter, may signal sa, papunta sa DCS room din natin, na matatagpuan din ito sa DCS room natin yung feedback nito. Ngayon, maghanap tayo dito. Ito naman yung natin.
FB. Yan, FB naman ito. Ibig sabihin ng FB, flow valve po ito. Yan, flow valve sa, tapos naka loop sa dito sa FIC natin. Ang FIC natin ay flow indicator controller na doon din siya nakalagay sa DCS ROM natin. Tapos control din sa naka-loop din yung FT natin sa FIC natin, sa flow indicator controller natin. Yan, makikita nyo yan. FT din siya na direct mounting. Ibig sabihin, diretso sa wala sang tubing na nakalagay dito. Ibig sabihin, signal lang mula dito sa control valve natin at saka sa flow transmitter natin. Ngayon guys, sa control valve natin, mayroon tayong iba't ibang klaseng valve. Ito, i-drawing ko sa inyo. Halimbawa, ito yung control valve natin. Yan, ito. Tapos, ito yung tubing niya. Yan, tubing niya. Ito yung positioner niya. Ito yung positioner natin. Ito yung tubo yan, tubing yan. Pag once na nakaganito, ay ibig sabihin, air to close ito. Air to close. Or fill to close. Ang tawag dyan. Fill to close. Tapos, pag nagkaganito, yan. Air to close po ang tawag yan. Pag mula dito, pag sa taas, ang diaphragm bumagsak yung ano natin. Yan, ganyan yan yung tubing natin. Pag nakikita nyo dito sa mga PID nyo, dito, air to close yung tawag nyan. Tapos, pag nagkaganito naman, yan. Tapos, ito yung positioner natin. Ito yung tubo natin, tubing. Pag dito naman sa ilalim, ang tawag naman dito ay air to open or fill to open. Air to open naman ito. Ibig sabihin, pag once na nilagyan ng supply ito ng hangin, mag-open yung ano natin, yung control valve natin. Ito naman, pag once na nilagyan natin ng supply ng hangin, ibig sabihin magko-close yung control valve natin. Ito yung isa. Air to open at saka air to open at saka air to close. Yung iba't ibang klaseng na control valve natin. Yan. Air to open ito. Pag dito sa ilalim ng diaphragm pumunta yung tubing na supply na hangin. Pag dito naman sa taas, air to close naman po ang tawag natin dyan. Ngayon, magano tayo rito, tutuloy natin ito. Basta pag nakita nyo ito, mga symbols na ganito, matatagpuan natin ito sa field. Yan, sa field natin matatagpuan ito yung mga instrumento na ito. Pag nakabilog lang. Pero pag naka-square, kagaya nito, yung FIC, tapos may bilog sa na circle na ganito, matatagpuan natin yan sa DCS ROM. Or doon yun matatagpuan natin sa DCS ROM natin or Distributed Control System natin, yung DCS natin na tawag. Yan ang control ROM natin. Ngayon, makikita natin yan. Kung ano nakikita nyo dito, kailangan may may legend. Yan, dito yung mga symbols. Makikita natin yan. Kagaya nito, yung instrument line symbols. Ito yung guhit-guhit na yan, yung kanina dito sa natin, sa motor. Ayan. Ito yung tinatawag na electrical signal. Dito sa symbols natin, makikita natin yan dito. Yan, electrical signals. Pag may makita naman kayo ng ganito, kapilyari, tubing naman ang ibig sabihin nito. Tapos, pag may makita kayo ng ganito, software signal naman ang tawag po dyan. Tapos, kagaya nito, pneumatic signal ang tawag naman natin dyan. Ito naman, hydraulic signal. Ito naman, electromagnetic sonic signal naman ito. Ngayon, dito natin ipakita ko sa inyo kung bakit nalaman ko kanina na ito ay kagaya nito. Yung PSB,
Yan, ito yung PSB natin. Dito natin makikita yan sa symbol na ito. Ito siya. Yan, PSB pressure safety valve. Ayan, makikita nyo magkaparehas. Ito. Pag tinignan nyo ito siya, ayan. Tsaka ito. Ito. Yan. Yan ang pressure safety valve. Tapos, dito naman makikita nyo kung anong klaseng mga control valve. Kagaya nito, control valve, general globe. Tapos, control valve, ball. Control valve, diaphragm. Makikita nyo dito sa symbol lang. Yan. Ito naman, 3-way control valve. Control valve, angle type. Dito nyo yung makikita sa symbols. Ito naman, kagaya nito. Yan. Pag ganito, hindi mo malalaman kung anong klase yan. Dito mo makikita. Yan guys, ito. Cap welded. Ibig sabihin, yung tubo, naka-capsa na parang in cap ang tawag dyan or nakalagay dito ay cap welded. Yan, naka-welded siya. Marami tayo ditong mga symbols. Kaya, kailangan, pag nasa field kayo, pag may kayo, PID or piping and instrument diagram, humingi kayo ng mga symbols para malaman nyo kung ano, may identify nyo kung anong klaseng mga instrumento ba ang nakalagay dito, kung ano ikakabit nyo. May mga pressure gauge pa tayo. Kagaya nito, yan. Ito. Yan, makikita natin yan. Naka-valve sa. Dito natin makikita yan. Mayroon yan dito. Ayan o. Open drain funnel. Yan. Diba parehas? Dito nyo yan makikita sa natin. Sa sa symbols. Yan, kagaya niyan. Yan. Pero ito, nasa piping na ito na trabaho. Hindi na trabaho ng instrumentation. Pero malalaman mo yan kung anong klase yan. Dito na tayo sa mga signal. Malalaman nyo yan guys pag nagtrabaho kayo at saka kayo sa mga refinery. Tatrabaho kasi malawak ang natin, yung piping and instrument diagram natin. Kagaya nito, naka-square sa at saka naka-circle. DCS, computer system symbols, doon mo sa matatagpuan sa DCS. Yan ang ibig sabihin nito. Ayan, gaya nito, di ba? Nakita ko sa inyo. Ibig sabihin, doon yun matatagpuan sa DCS ROM. Doon yung punta nito ng signal ng cable natin. Papunta yan doon. Tapos, ito yung mga circle. Ito, functional symbols. Ayan. Pag naka-circle na sa field-mounted instrument, ibig sabihin, doon siya nakalagay sa field. Doon siya nakakabit. Ito naman, local panel instrument. Doon naman sa may panel yan. Or sa marshalling cabinet natin. Ito naman, local panel instrument. Central panel mounted instrument. Central panel mounted instrument. Bali, ibig sabihin, doon mo yan matatagpuan sa panel. Doon siya nakakabit. Ito, ibig sabihin yan. Pero ito, pag naka-circle lang ng ganito, kagaya nito, yan, nasa field yan. Sa field mo matatagpuan yung mga ganito na isang circle lang. Sa field, doon mo sa makikita sa field. Kaya kailangan may mga ganito kayo. May mga symbols kayo. Para ito ay ginagamit natin, referensya. Kasi kung di mo alam yung dito, nakalagay dito natin malalaman kung ano ang pangalan niya. Yan. Tapos mayroon din dito na symbols din. Ayan. Symbols and notes. Kagaya nito, gate valve, globe valve, ball valve, diaphragm valve, check valve, reducer pipe or conduit, elbow, T, onion, flange, condensate pot with bent plug, coupling, switch nipple adapter. Yan mo matatagpuan. Kagaya ito ay slope direction. Instrument, scope of work, ayan, existing, auto air vent. Kaya meron din tayo dito, yung mga ganyan, onion T. Ito na yung ginagamit sa
ano natin, halimbawa kung ikaw ay instrument fitter, kailangan mo rin ito para matuto ka kung ano ba ang mga symbols na ito. Yan, kagaya nito, 3-way manifold, 2-way gauge valve, 2-way manifold. Yan. Kagaya nito, 5-way manifold, 2-way manifold, bag screen. Pag wala kang ganito, tsaka dito mo na makikita yan, nakadrawing na lang ganito, hindi mo ma-identify kung ano ang pangalan niya. Yan. Ganon lang ang ano natin sa basic na pagturo ko sa inyo sa piping and instrument diagram. Kasi pag tinuro ko lahat ito guys, napakahaba. Pero ito, mga basic lang na kung sakali kayo magtrabaho sa refinery, may ano na kayo, idea kayo kung ano ang gagawin nyo. Kailangan nyo ng legend para may reference kayo. Kasi ito, guhit-guhit lang. Pero dito, ma-identify nyo na pag maghahanap kayo na instrumento, titingnan nyo lang yung size ng tubo. Yan. Tapos makikita nyo naman yan, may FB. Ibig sabihin, ito may bypass ya. Tingnan nyo, bypass yan. Yan, ito, ganito. Tawag yan, bypass. Sa ganito, ito may bypass din. Yan. Kasi, flow valve ito. Kaya nilagyan ito ng bypass para for in case na for maintenance, may insulate mo rito yung flow ng dumadaloy dito sa tubo, kung ano mo yung process niya. May insulate mo rito sa gate valve, dito sa kabila, may insulate mo para dumaloy mula dito, dadalo yung flow ng ano natin, ng kung ano nakalagay dito sa tubo na ito, kung ano ang process line niya, kung ano sa loob. Sige guys, sana may natutunan kayo dito sa basic na pagbasa natin sa piping and instrument diagram natin. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night.